Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 831 hanggang Kabanata 840. Kabanata 831. Nang makita ni Baming Longbow si Merong Chando na naglalakad papasok na parang walang pakialam, ang ekspresyon niya ay naging sobrang pangit at nakaramdam siya ng sama ng loob sa kanyang puso. Nakipaglaban si Merong Chando kay Nolan Mietian at Yehan daw, ngunit ang talo sa proseso ay siya. Lakas, siya ay nakatayo sa ibaba na parang maliit na tao na nanunood sa tatlong Diyos na ito na nakikipaglaban, at siya, isang mortal, ang nagdurusa sa huli. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay hindi natural na matitiis para kay Baming Longbow, na nasa mataas na posisyon sa buong taon. Nang pumunta sa Hilaga si Yehan, siya rin ay isa sa mga hindi maiiwasang bida sa labanang ito, ngunit ngayon ay naging isang tao na hindi napapansin, suporta. Ang pagkabigo na ito ay nagpakita sa akin ng isang problema. Umupo si Merong Chando sa unang upuan na may malamig na mukha, ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan kay Baming Longbow at Ghost Servant, ang tala sa kanyang mga mata ay parang makikita ang 2 taong ito. May mga traidor sa ating gitna. Tahimik na sabi ng Ghost Servant. Kaya nararamdaman mo rin ito. Mas pinagmasdan pa ni Merong Tian ang Ghost Servant, ngunit normal lang na maramdaman ito sa katalinuhan ng Ghost Servant. Sa kabaligtaran, si Baming Longbow, ang dating Panginoon ng Kapatagan, ay hindi man lang napansin ito, dumating. Ano, traidor? Sino ba iyon? Nang marinig ang pag-uusap ni na Merong Chando at ng Ghost Servant, ang ekspresyon ni Baming Longbow ay biglang naging malamig, at ang kanyang mga mata na puno ng pagpatay ay dumaan sa Ghost Servant. Baming Longbow, pwede ka bang magkaroon ng kaunting utak? Iniisip mo bang traidor ako? Alam mo, hindi lang ang mga tao mo ang patay, pati na rin ang mga tao ko. Iniisip mo bang hahayaan kong mamatay ang mga tao ko nang walang dahilan? Pupunta para mamatay. Tiningnan ng Ghost Servant si Baming Longbow na nakatitig sa kanya ng walang pakialam. Nagpatuloy siya kay Merong Chando, Panginoon ko, ang usapin ng traidor ay isang hula lamang sa ngayon, bagaman sinasabi na pagbalik mo sa Inner Mongolia, umatras ang mga tao ni Nolan Mietian, at naglunsad din ng pag-atake si Yehan sa diing subaltar dito. Ang timing na ito ay masyadong nagkataon, ngunit maaaring hindi ito nangangahulugan na may isang taong nagnanais na magkaroon tayo ng panloob na alitan, kailangan pa nating imbestigahan ng malinaw ang bagay na ito. Tama ka, ang timing ay masyadong nagkataon. Parang may isang pares ng mata sa tabi ko. Pag-alis ko dito, naglunsad ng pag-atake ang mga tao ni Yehan sa sanga ng diing, at ang mga tao ni Nolan Mietian mula sa Inner Mongolia umatras din sila, na nagpapatakbo sa akin pabalik-balik na parang tanga, ngunit hindi ito nakatulong. Malamig ang ekspresyon ni Merong Tian, sa puntong ito, mula sa pakikinig kay Baming Longbow at sa katotohanan na ang sanga ng agila ay sinalakay ni na Zhao Hengtian at iba pa naisip niya ito nang may isang taong sumalakay, ngunit sino ang traidor na ito? Sino ang kumokontrol sa kanyang mga aksyon? Kung sasabihin na may isang taong lihim na nanunood dito, hindi ito paniniwalaan ni Merong Tian. Sa lakas ni na Baming Longbow at Ghost Servant, imposible na hindi makita ang taong lihim na nanunood, maliban kung ang taong lihim na nanunood ay mas malakas kaysa sa kanilang dalawa. Maraming tao, ngunit ang posibilidad na ito ay halos imposible. Kung mayroong ganitong master, hindi na kailangang maghintay para umalis siya dito bago gumawa ng anumang bagay. Paghihintay na umalis siya bago gumawa ng anumang bagay, ito ay nagpapakita lamang na natatakot siya sa kanyang lakas. Binata, ayon dito, kailangan nating alamin ang traidor na ito ngayon, kung hindi, ang lahat ng ating mga aksyon ay nasa ilalim ng pagmamatsyag ng traidor na iyon. Sabi ni Baming Longbow na may madilim na mukha. Tiningnan din niya ang Ghost Servant, at ang kahulugan sa kanyang mga salita ay halata. Tungkol sa mga insinuasyon ni Baming Longbow, hindi na nag-abalang makipagtalo sa kanya ang Ghost Servant, at normal lang na hinala siyang traidor. Sino ang nagpagawa sa kanya na isang outsider? Siya ang pinakahinala. Kayong dalawa ang dapat mag-imbestiga sa bagay na ito. Ang bawat isa mula sa itaas hanggang sa ibaba ay dapat imbestigahan. Gusto kong malaman kung sino ang traidor na ito, Ghost Servant, at ang iyong mga tao ay hindi rin exempted.
Ang tingin ni Merong Chando dahan-dahang bumagsak sa Ghost Servant at tinitigan siya. Tumango ang Ghost Servant at sinabi, naiintindihan ko, mangyaring magtiwala, binata, ang bagay na ito ay nauugnay sa ating tagumpay o kabiguan, at wala akong pagtutol. Kapag nalaman ko kung sino ang traidor, personal ko siyang ibibigay sa binata. Nang makita sina Binging Longbo at Ghost Servant na nag-iisa nang umalis, ang mga mata ni Merong Chando ay dahan-dahang lumiit, isang mapanganib na senyales ang sumabog mula sa kanyang mga mata, hindi niya hahayaang ang sinumang manggahas na magtaksil sa kanya. Ang kabilang partido ay mas mabuti. Jiu Kungji, alin sa kanilang dalawa sa tingin mo ang traidor? Tanong ni Merong Chando kay Jiu Kungji na tahimik na nakatayo. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Jiu Kungji at sinabi, binata, sa tingin ko pareho silang posible, ngunit wala rin sa kanila ang posible. Oh, ano ang sinasabi mo? Kumunat ang noo ni Merong Chando nang marinig ang magkasalungat na mga salita ni Jiu Kungji. Sabi ni Jiu Kungji, binata, ang dahilan kung bakit sinasabi kong pareho silang posible ay dahil ngayon na nakaupo ka sa posisyon ni Binging Longbo, normal lang na maghiganti siya sa iyo, ngunit ang Ghost Servant ay kahit ang kanyang sariling ang master na si Shulong Siyang ay magtataksil sa iyo, bakit hindi siya magtataksil sa iyo? May katuturan iyon. Tumango si Merong Chando at nagtanong, paano mo ipaliwanag na pareho silang imposible? Sabi ni Jiu Kungji, Master, bakit mo sinasabi na hindi sila posible? Ito ay dahil hindi maganda para sa kanila na magtaksil sa iyo, at sa pagkakataong ito ay nagdusa rin sila ng malaking pagkalugi. Imposible para sa kanila na gamitin ang kanilang sariling lakas upang magtaksil, lalo na si Binging Longbo, ang kanyang pagkawala ay halos umabot sa isang kritikal na punto. Tungkol sa Ghost Servant, nang umalis ka dito noong araw na iyon, pinayuhan kanyang huwag bumalik sa Inner Mongolia. Sa panahong iyon lamang nang ang binata ay nagalit at bumalik sa Inner Mongolia nang walang pag-aalinlangan. Malamig na mga tao ay may pagkakataon na samantalahin. Paano kung ito ay isang mapait na panlilinlang? Lumiit ang mga mata ni Merong Chando at sinabi. Nang marinig ito, isang pagpatay ang kumislap sa mga mata ni Jiu Kungji, at sinabi niya, kung ito ay isang mapait na panlilinlang, kung gayon ang traidor na ito ay medyo nakakatakot. Gaano man kalalim ang pagtatago niya, mahahanap ko siya. Mula ngayon, kailangan mong lihim na subaybayan ang bawat galaw ng kanilang dalawa. Kung mayroon silang anumang abnormal na pag-uugali, dapat mo akong ipaalam kaagad. Merong Chando may pagpatay sa mga mata ng pangungutya. Ngunit sa sandaling ito, isang grupo ng mga sinaunang mandirigma na may pambihirang lakas ang dumating sa lupain ng North China. Taiyuan, Shaanxi, sa isang lugar ng mga sinaunang bahay, nakita ko na higit sa 10 tao ang naglakad papasok sa sinaunang bahay mula sa gate sa sandaling ito. Ang mga taong ito ay nakasuot ng simple, seryosong ekspresyon, seryoso at hindi nakangiti. Sa bulwagan ng sinaunang bahay, may mga taong naghihintay na sa loob. Haha, Brother Gu? Tila bukod sa ating Xingyi sect, ang iyong Baoji sect ang unang dumating. Nang makita ang isang grupo ng mga sinaunang mandirigma na naglalakad papasok mula sa labas, sa bulwagan, isang matipunong matandang lalaki lumabas siya na tumatawa mula sa loob. Ang taong ito ay mga 70 taong gulang na, ngunit ang kanyang katawan ay napakamatipuno, at ang malakas na sigla sa kanyang katawan ay hindi mukhang isang matandang lalaki. Ito pala si Malao, isa sa 12 matatanda ng Xingyi. Ang matandang lalaki na nanguna ay naglakad papasok na nakalagay ang kanyang mga kamay sa likod niya, at sinabi na may mahinang ngiti. Ang kanyang apelyido ay Gu, ang kanyang pangalan ay Guyang, at siya ay isang master ng Gu family ng Bejiman. Ang mga tagapagmana ng Bejiman ng sinaunang paaralan ng martial arts ay palaging minana ng Gu family. At ang matipunong matandang lalaki na tumatawa kanina ay si Malao, isa sa 12 matatanda ng Xingyi sect. Ang taong ito ay mahusay sa horse-shaped boxing sa 12 anyo. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng 12 matatanda ng Xingyi sect ay mga master ng Great Rendo. Ang Xingyi sect ay walang ganoong malakas na background. Hehe, tila mas nauna kayong dalawa kaysa sa amin. Sa oras na ito, sa labas ng sinaunang bahay, may mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts. Sa pagkakataong ito ay nanggaling sila sa 5 Sacred Sword Sect at Wing Chun.
Bagaman ang pinuno ng Five Sacred Sword Sect ay hindi ang Five Sacred Sword Master na si Luo Shang, siya rin ay isang makapangyarihang master sa kalagitnaan ng Darendo. Ang taong ito ay isa sa 5 bundok at 3 espada, at ang 5 bundok na pag-eehersisyo ng espada ay makapangyarihan sa isang kamay, at ang pinuno ng paaralan ng Wing Chun ay isa sa 5 matatanda ng Wing Chun, at siya rin ay kilala sa paaralan ng Wing Chun. Kabanata 832. Ngayon na nilipol ni Ye Han ang Iron Leg Sect ng sinaunang sekta ng martial arts sa North China, nayanig nito ang mga sinaunang sekta ng martial arts na ito. Sa bagay na pagtutol kay Ye Han, dapat silang kumilos muna. Kapag pinayagan si Ye Han na patuloy na lumaki, ang kapag Iron Leg Gate na ito, maaaring sila naman ang susunod sa susunod na pagkakataon. Sa makatuwid, ang 4 na sinaunang sekta ng martial arts ay nagkaroon ng isang tahimik na kasunduan upang harapin ng sama-sama si Ye Han. Kung isa lang sa kanila ang umaatake kay Ye Han, masyadong malaki ang panganib. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan na nakatayo sa likod ni Ye Han ay masyadong malakas, hindi ba? Ang isang partikular na sekta ay maaaring makipaglaban, ngunit kung papatayin mo si Ye Han, kailangan mong tiisin ang galit ng mga taong ito, at ang pagsasama-sama ng mga puwersa ay ang pinakamagandang pagpipilian. Ito pala si Ji Zuo, ang mabibigat na espada, at si Ji Lu mula sa Wing Chun. Tila ang mga tao mula sa ating 4 na sekta ay narito na. Nang makita ang 2 pangunahing sekta na naglalakad papasok mula sa labas, sina Malao at Guyang ng Xingyi Sect ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sa pagkakataong ito, ang mga miyembro ng kanilang 4 na pangunahing sekta ay nagkaisa upang harapin si Ye Han, at lahat sila ay ipinadala ng kalagitnaan ng Great Governor tungkol sa mga master ng kaharian, tungkol sa mga taong dinala, lahat sila ay nasa kalagitnaan ng kaharian ng supervisor. Sa ganitong kapangyarihan upang harapin si Ye Han na nasa North China, itinuturing na itong napakamakapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ngayon na ang lakas ni Ye Han sa Central China ay ang Silver Dragon General lamang, ang 4 Heavenly Dragon Generals, at ang 6 na master sa paligid niya. Ang mga malalaking sekta ay magkakasamang nagpadala, may 4 na master sa kalagitnaan ng Senior Governor, at may higit sa 40 master sa kalagitnaan ng Governor. Ito ay isang napakamakapangyarihang puwersa. Ang mga tao mula sa 4 na sekta ay pumasok sa bulwagan ng sinaunang bahay. At ang 4 na tao mula sa teritoryo ay nakaupo ng magkasama, at si Malao mula sa Xingyi Sect ay nagsabi sa sandaling ito, lahat, dahil nagpasya ang ating 4 na sekta na magkaisa upang sirain si Ye Han. Sa pagkakataong ito dapat tayong magtagumpay, ang bilis ng paglaki ng batang iyon ay masyadong mabilis. Kung patuloy natin siyang hahayaang lumaki, sa loob ng ilang taon, maaari tayong sumunod sa yapok ng Iron Leg Gate, dapat patayin ang batang ito. Ang boses ni Ji Zuo ay nagdala ng matalim na pagpatay, putulin ang mga damo upang maalis ang mga ugat. Narinig ko na ang mga tao ni Ye Han ay kasalukuyang nasa bahay ng lumang pamilya Chen sa Taiyuan. Tila kailangan nating magsimula mula doon. Kapag nagpakita si Ye Han sa North China, hindi lamang siya, kundi pati na rin ang mga taong ito sa ilalim ng kanyang utos ay dapat ding alisin. Sabi ni Guyang, huwag kang mag-alala, ang pamilya Chen sa Taiyuan ay sinusubaybayan ng aking mga alagad ng Baoji. Hanggat lumitaw si Ye Han doon, kikilos tayo kaagad, para lang maalis ang mga tagapagmana ng Baoji ng pamilya Chen. Sabi ni Old Lu ng Wing Chun, dahil walang nakakaalam na haharapin natin si Ye Han, dapat walang mas maraming aksidente sa pagkakataong ito. Noong nakaraang pagkakataon, nakaligtas si Ye Han, kung hahayaan natin siyang umiwas muli sa pagkakataong ito, mas mabuti kung hahayaan natin siyang umiwas muli. Magiging mahirap na patayin siya, at ngayon na ang Wushang ay neutral, ang MA ay nahulog sa panig ni Ye Han, at ang natitirang mga sekta ng Bagua ay nakatago sa mundo, at ang Qingcheng Sword School ay duwag at natatakot kay Xiao Qingshan at Jie Quanren, at ang tanging isa Shaolin, ang pinuno ng matuwid na landas ay hindi tumugon, kung sasali rin sila, mas madaling harapin sina Xiao Qingshan at Jie Quanren sa hinaharap. Ang 4 na pangunahing sekta ng sinaunang martial arts ay pumasok sa North China. Bagaman ang kanilang mga aksyon ay napakalihim, ang North China ay ngayon ang lugar kung saan naglalaban sina Ye Han, Nolan Mietian, at Merong Chando. Bukod dito, ang mga tao mula sa Ancient Martial World ay gumagawa na ng mga hakbang, matagal nang inaasahan ni Ye Han ito, mula nang sirain niya ang Iron Leg Gate, naghihintay siya sa aksyon ng Ancient Martial World.
Natatakot ako na masyadong maaga, ang pagsira sa Iron Leg Gate ay hindi lamang makakaputol sa mga kaalyado ni Bang Longbo, ngunit maaari ring pasiglahin ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts. Hindi natatakot si Yehan sa mga taong nasa sinaunang mundo ng martial arts na kumikilos ng hayagan at bukas, ngunit natatakot siya na magtatago sila sa dilim tulad ng Iron Leg Gate at biglang lalabas. Kung si Yehan ay hindi sapat na malakas upang magtago sa ang isang master ng Iron Leg sa dilim ay sapat na upang talunin siya pabalik sa hilagang kanluran. Sa makatuwid, habang nakikipaglaban kay Merong Chando at Nolan Miitian sa pagkakataong ito, magkakaroon din ng paghaharap si Yehan sa mga taong ito, at hahayaan niyang sumali ang mga taong ito na hindi makatiis sa kaguluhan. Bagaman ang mga taong ito na pumapasok ay kanyang mga kaaway, ngunit mas magulong ang sitwasyon, mas kapaki-pakinabang ito para sa kanya, hindi nabanggitin na mayroon pa rin siyang maraming backup na paghahanda sa dilim. Panginoon ko, ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts ay pumunta sa Taiyuan. Hinahati ng diing ang altar, at sina Ghost Servant at Bang Longbo ay naglakad papasok mula sa labas. Nang marinig ito, si Merong Tian, na nagpapahinga sa unang upuan na nakapikit ang kanyang mga mata, ay nagbukas ng kanyang mga mata ng walang kabuluhan, at isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa pamamagitan nila. Nang insulto siyang tumawa at sinabi, tila ang lugar na ito sa North China ay nagiging mas masigla. Yaong mga pumunta sa North China ilang sinaunang sekta ng martial arts. Xingyi, Baji, Wuyu, at Wing Chun. Sumagot si Bang Longbo, ang mga taong ito at si Yehan ay mga kaaway. Ngayon na lumilitaw sila sa North China, tiyak na mayroon silang malaking larawan. Nang insulto siyang tumawa si Merong Tian at sinabi, ang mga taong ito mula sa sinaunang mundo ng martial arts ay sumali. Tila ang kanilang layunin ay pareho sa atin. Iniisip ko ang pagsira sa grupong mga tao sa ilalim ni Yehan nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi ko inaasahan na ang mga taong ito ay mayroon ding mga kaisipan na katulad nito, ngunit ang buhay ni Yehan ay akin, walang sino man ang maaaring pumatay sa kanya bago ko gawin. Panginoon ko, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tiningnan ng Ghost Servant si Merong Chando at nagtanong. Well, hayaan mo akong mag-isip. Lumiit ang mga mata ni Merong Tian at nagsimulang mag-isip, ngunit sa isang sandali, tiningnan niya ang Ghost Servant at nagtanong, Ghost Servant, ano ang tingin mo? Nang marinig ang mga salita ni Merong Chando, sinabi ng Ghost Servant, Panginoon ko, may isang kasabihan na ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Ito ay isang taktika na palaging ginagamit ni Yehan nang nakikipaglaban siya para sa hegemony sa Timog. Bakit hindi natin gayahin siya sa pagkakataong ito, at makipagkaibigan sa mga sinaunang tao? Ang mga tao mula sa mundo ng martial arts ay nagkakaisa, kaya mas malaki ang pagkakataon nating manalo laban kay Yehan. Magandang ideya iyon, sige, makikilala natin ang mga taong ito ngayon, ang buhay ni Yehan ay akin, hindi nila ito maaga, ngunit ibang usapin kung sino ang mamumuno pagkatapos ng alyansang ito. Tumayo si Merong Chando na may pangungutya, at naglakad palabas. Agad na sumunod ang Ghost Servant at Bang Longbo. Yanjing City, Hall of Reincarnation. Alam din ni Nolan Miitian ang katotohanan na ang apat na pangunahing sekta ng sinaunang mundo ng martial arts ay pumunta sa North China. Siyempre, napakamalinaw kay Nolan Miitian kung bakit ang mga taong ito ay nagpunta sa North China. Si Yehan lamang ang nagpadala ng maraming master ng sabay-sabay, at ang mga sama ng loob at sama ng loob sa pagitan ng dalawang partido ay kilala sa buong mundo. Tila ang ating matandang kalaban ay magkakaproblema sa pagkakataong ito. Ang apat na sinaunang sekta ng martial arts ay nagkaisa upang harapin siya ng sabay-sabay. Bagaman ang ganitong uri ng labanan ay hindi kasing lakas ng nasa Shanghai City noong nakaraang taon, ngunit hanggat siya ay nasa ngayon ang kapangyarihan sa North China ay hindi mapipigilan ang mga taong ito, hindi nabanggitin na may isa pang bastardo sa Shaanxi na gustong patayin siya. Nang insulto siyang tumawa si Nolan Miitian. Nolan, handa ka bang lumahok? Mahinang tanong ni Zug Prajna. Nang marinig ito, sinabi ni Nolan Miitian, hindi ko kailangan ito sa ngayon, nararamdaman ko na hindi siya mamamatay sa kamay ng ibang tao ng napakadali, hindi nabanggitin na sina Xiao Qingshan at Jake Wanren ay nakatayo pa rin sa likod niya, panoorin natin ng maayos ang palabas sa susunod. Ganoon lang iyon. Sabi ni Zug Banroo, hanggat alam ko, sina Xiao Qingshan at Jake Wanren ay nananatili pa rin sa Shanghai City ng ligtas at wala silang balak na pumunta sa North China. Maaaring hindi alam ni Yehan na ang four great sects of the ancient martial world ay pumunta sa North China. Kumunat ang noo ni Nolan Miitian at sinabi.
Dahil alam nating lahat ang balita, paano hindi malalaman ni Yehan? Umiling si Zhug Banroo at sinabi. Tila may isang bagay na hindi natin alam. Lumiit ang mga mata ni Nolan Mietian. Hindi ito naaayon sa estilo ni Yehan. Nahaharap sa isang napakalakas na kaaway, kung sina Xiao Qingshan at Jay Quanren ay hindi lumitaw, tiyak na may iba pang mga paghahanda si Yehan na hindi alam ng mundo, at hindi niya lang hahayaang patayin siya ng iba ng ganito. Kabanata 833. Kalmado na sinabi ni Zhug Prajna, marahil ay ganun nga, marahil ay hindi. Sa madaling salita, mahirap hulaan ng mga tao ang kanyang mga iniisip. Nang marinig ang mga salita ni Zhug Prajna, lumiit ang mga mata ni Nolan Mietian at ngumiti, tila kailangan kong bumalik ulit sa Taiyuan. Ang bastardo na si Yehan ay nagpukaw ng aking pagkamausisa, gusto kong makita mismo ng aking mga mata kung ano ang gagawin niya upang harapin ang mga taong ito. Prajna, sabihin sa mga tao ng Bobo na pumunta sa Taiyuan. Nagulat ako na pumunta ka sa akin, hindi ka ba natatakot na turuan kita ng leksyon muli? Sa tabi ng isang bangin, isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa gilid at tumingin sa unti-unting papalubog na araw sa harap nila. Sa tuktok ng bundok, mukhang natatakpan ito ng isang layer ng ginto, at ang tanawin ay napakaganda. Nang marinig ito, ngumiti ang binata at sinabi, kung natatakot ako, hindi sana ako pumunta. Pumunta ako sa iyo sa pagkakataong ito dahil gusto kitang anyayahan sa mainland sa loob ng ilang sandali. Narinig ko mula sa matanda na hindi ka tatanggi, kaya pumunta ako dito. Taos puso ka sa sinabi mo, bakit hindi siya pumunta ng mag-isa? Sabi ng magandang babae. Kalahati totoo, kalahati mali. Ngumiti ang binata, narito ako, bakit mo gusto na siya ang pumunta? Ayaw mo bang pumunta sa mainland? Makilala ang ilang matandang kaibigan. Sino ang tinutukoy mo, matandang kaibigan? Mausisa at may pag-asa na tanong ng magandang babae. Nolan Yaoguang. Nang marinig ito, ang mga mata ng magandang babae ay biglang nag-alab ng pagpatay. Ang taong ito ay tunay na kanyang matandang kaibigan. Balik sa mainland, may mga baliw, mga Diyos ng espada, Nolan Yaoguang, Yan Qingyan, at marami sa kanyang matandang kaibigan. Lumitaw, maaaring namatay siya sa kamay ni Nolan Yaoguang, isang maruming kontrabida. Hindi ko inaasahan na lalabas siya at maglalakad-lakad muli. Sige, ipinapangako kung pupunta ako sa mainland. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Pumunta sa North China, tulungan mo lang akong patayin ang ilang tao, napakasimple. Sa sandaling pumasok ang sinaunang mundo ng martial arts sa North China, nakarating na si Yehan sa Rishao Mountain sa Xiangjiang na parang isang outsider. Sa nakalipas na ilang araw, naglakbay si Yehan sa ilang lugar sa timog, at ang Rishao Mountain ang kanyang huling hintuan. Panahon na para umalis patungo sa rehiyon ng North China, at ngayon ay maraming tao ang naghihintay sa kanyang paglitaw. Nang makarating siya sa Rishao Mountain, syempre, dinalaw ni Yehan si Jingyi upang lumabas sa bundok. Ano man ang kanyang kinakaharap ngayon o ang kanyang gagawin sa hinaharap, kailangan niya ang tulong ng nakakatakot na babaeng ito. Syempre, kung gusto niyang tulungan siya ng babaeng ito, baliw doon, syempre, gusto ni Yehan na batiin siya. Walang paraan, ang aking matanda ay may napakamalapit na relasyon sa babaeng ito. Sa lupain ng North China, sa labas ng sinaunang bahay, 4 na figure ang naglakad-lakad at lumitaw sa gate. Nang makita ang sinaunang bahay sa harap niya, ang binata sa gitna ay may mahinang ngiti sa kanyang bibig. Ang taong ito ay syempre si Merong Chando, at sa tabi niya sina Beng In Longbo, Ghost Servant, Jiu Kongzi, 3 tao. Sino ang dumarating? Iulat ang iyong pangalan. Sa oras na ito, sa loob ng sinaunang bahay, isang grupo ng mga sinaunang mandirigma ang nagsilapitan, tumayo sa gate at hindi pinansin sina Merong Chando at ang iba pa. Ang mga taong ito ay lahat ng mga master ng 4 na pangunahing sekta sa sinaunang mundo ng martial arts. Dumating sila dito, ngunit tahimik silang dumating. Siyempre, ang kanilang mga tunay na aksyon ay matagal nang nasa ilalim ng pagmamatsyag ng 3 salamangkero na ito sa North China. Nang marinig ito, sumulyap si Merong Tian kay Beng In Longbo, na naunawaan, at agad na lumapit at sinabi, ako si Beng In Longbo, ito ang ating binata, isang henyo na sikat na ngayon sa China, gusto naming ibahagi sa iyo mga tao mula sa 4 na paksayon ay magkikita. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng 4 na sinaunang sekta ng martial arts ay kumunat ang noo, at agad na iniulat ng isang tao ang nangyari dito sa 4 na pinuno sa loob. Sa loob ng kalahating minuto, ang taong mag-uulat ay lumabas at sinabi, 4, pumasok kayo. Salamat. Matapos magsalita, ang 4 na si Merong Chando ay naglakad papasok sa sinaunang bahay.
Sa bulwagan ng sinaunang bahay, sina Malaw mula sa Xingyiman, Guyang mula sa Baji, G. Suo mula sa Wuyok, at Lulaosi mula sa Wing Chun ang mga tao ay naghihintay na ng tahimik, at interesado rin sila sa biglaang pagtaas ng henyo na sikat na ngayon sa China, kasing sikat ni Nolan Miitian at Yehan. Pagkatapos ng lahat, ang labas ng mundo ay wala pa ring alam tungkol sa pagkakakilanlan ng batang iyon na nagpapakitang siya ay napaka-misteryoso. Bukod dito, kung ang taong ito ay makakahanap ng lugar na ito, malamang na hindi na lihim na ang apat na pangunahing sekta ng sinaunang mundo ng martial arts ay napunta sa North China. Tiningnan ni Malaw at ang apat na iba pa ang apat na naglalakad papasok mula sa labas, at sa wakas ang kanilang mga mata ay nahulog sa isang lalaking may suot na itim na maskara at itim na windbreaker. Lahat sila ay nakangungutya sa sikat na batang master na ito sa China. 4. Mangyaring umupo. Tiningnan ni Malaw si Merong Tian at sinabi, nang makita na ang apat sa kanila ay umupo, sinabi niya, hindi ko alam kung bakit kayo narito upang makita kami. Mangyaring sabihin mo ng malinaw. Kayong apat na sekta ng sinaunang mundo ng martial arts ay narito upang gumawa ng isang bagay, at narito kami para sa layuning ito. Diretsyong sabi ni Merong Chando. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Malaw at sinabi, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng iyong kagalang-galang. Hehe. Tumigil ka sa pagkukunwari. Hindi ba kayo pumunta sa North China para lang patayin si Yehan? Talaga bang iniisip ninyong lihim ang bagay na ito? Natatakot akong kayo lang ang nag-iisip ng ganyan. Nang insulto siyang tumawa si Merong Chando at sinabi, lahat ay matalino, kaya huwag nang mag-aksaya ng oras. Gusto ninyong harapin si Yehan, at gusto ko ring harapin si Yehan. Pareho ang ating mga layunin. Kabanata 834. Kaya, ibig bang sabihin ng iyong kagalang-galang na gusto mong makipaglaban kay Yehan kasama namin? Nang makita na malinaw na nagsabi si Merong Tian, ang mga miyembro ng apat na pangunahing sekta ng sinaunang martial arts ay tumigil na lang sa pagkukunwari na tanga. Tama iyon, dahil ang buhay ni Yehan ay akin, at walang sino man ang maaaring pumatay sa kanya bago ako. Kung may sino mang manggahas na lumabag sa patakarang ito, tiyak na hahayaan kong mamatay siya ng walang libingan. Sinira ni Yehan ang kanyang pamilya Merong, pinatay si Merong Heto, at upang linangin ang kanyang lakas, kailangan din niyang patayin ang kanyang ina at kapatid, at talikuran ang kanyang mga alalahanin. Lahat ng ito ay dahil kay Yehan. Sa kanyang mga kamay, maaari na siyang maghayganti. Ang kapal ng mukha mo, kung wala kang lakas na patayin siya, bakit hindi mo hahayaang gawin ng ibang tao? Nang marinig ang mapagmataas na mga salita ni Merong Chando, si Guyang mula sa Bejiman ay malamig na umubo, hinintay ni Malaw. Ang mga kutis ng mga tao ay medyo pangit din, ang mga salita ni Merong Chando ay nagbabanta sa kanila. Binata, huwag mong isipin na maaari kang maging mapagmataas ngayon na ikaw ay nakatayo sa tuktok ng mga batang master ng China, at bantayin kami. Natatakot akong wala kang kakayahan. Sa pagkakataong ito ay dumating kami sa North China upang patayin si Yehan. Kung mayroon kang kakayahang patayin masaya kaming makita siya, kung hindi. Nang insulto siyang tumawa si Malaw, ang kahulugan sa kanyang mga salita ay halata. Matandang lalaki, ayaw kong ulitin ang aking mga salita sa ikalawang pagkakataon. Ang mga salita ni Merong Chando ay napakamapagmataas pa rin, pumunta ako sa iyo sa pagkakataong ito upang patayin si Yehan kasama mo. Sa huli, kahit na hindi ko siya mapatay, hindi, ang kanyang buhay ay maaari lamang matapos sa aking mga kamay, naiintindihan mo ba? Ang kapal mo. Nang marinig ang mga salita ni Merong Chando, si Guyang, isang mainit ang ulo na master ng Bejiman, ay biglang sinampal ang mesa, ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo, at ang kanyang mga mata ay tumitig kay Merong Chando na parang matutulis na espada. Ganoon din ang tatlo pa. Napakamapagmataas lamang, ganap na hindi pinapansin ang apat na pangunahing sekta ng sinaunang mundo ng martial arts, at tahasang hinahamak sila. Binata, pinapayuhan kita na bawiin ang sinabi mo kanina, umalis ka dito, at bumalik ka sa kung saan ka nanggaling, kung hindi, huwag mo kaming sisihin na apat na matandang lalaki na nang-aapi sa nakababata. Malamig ang tingin ng matandang lalaki, at ang kanyang mga hibla ay malakas. Ang hininga ay pinakawalan mula sa kanyang katawan. Hehe, gusto kong kumilos. Sige, nagkataon lang na medyo nalulungkot ako nitong mga nakaraang araw. Maingat nang umiti si Merong Chando, at kaagad, isang mapagmataas na aura ang nagmula sa kanya. Isang nag-aapoy, mapagmataas at walang kapantay na kapangyarihan, bukod dito, halo-halong isang pakiramdam ng panggigipit.
Naramdaman ito, ang mga pinuno ng apat na pangunahing paaralan sa sinaunang mundo ng martial arts, na orihinal na may madilim na ekspresyon at nakakatakot na aura, ay nagtuon ng kanilang mga mata at nanginginig, at ang aura sa kanilang mga katawan ay humina ng walang kabuluhan. Ito ay, imposible sa lahat. Bahagyang nanginginig sina Malaw at ang apat na iba pa. Ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts ay natural na nakakaalam ng kapangyarihan ng siyam na araw, na ang pinakamapagmataas at pinakakinatatakutan na kapangyarihan sa mundo. Ang mga taong may ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi dapat galawin. Ang banal na lupain ng Kunlun ay isang lugar na kailangang tingalay ng lahat sa sinaunang mundo ng martial arts. Imposible. Nang insulto siyang tumawa si Merong Tian, walang imposible sa mundong ito. Tama ang nararamdaman mo. Ang kapangyarihan sa aking katawan ay ang kapangyarihan ng siyam na araw. Saan nanggaling ang kapangyarihang ito? Sa tingin ko alam mo nang mas mabuti kaysa sa akin ang mga taong nasa sinaunang mundo ng martial arts, alam mo nang mas mabuti kaysa sa akin. Ngayon, gusto mo pa ba akong umalis? Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ni Malaw at ang apat na iba pa ay naging masikip, at tumingin sila kay Merong Chando na may takot sa kanilang mga mata. Bagaman narinig na nila na mayroong isang salamangkero na mas malakas kaysa kay Nolan Mietian sa mundo sa ilalim ng lupa, hindi nila narinig na ang taong ito ay talagang nagtataglay ng kapangyarihan ng siyam na araw, na talagang hindi kapanipaniwala, dahil maliban sa mga bagay na may kaugnayan sa mundo, ang mga tao mula sa banal na lupain ng Kunlun ay hindi pa ipinanganak, at nagsasanay sila sa Kunlun Mountain sa buong taon. At ngayon, si Merong Tian ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Nine Suns, tiyak na siya ay mula sa Holy Land of Kunlun. Ganoong tao, maglakas loob ba silang palayain ang kabilang partido? Iyong kagalang-galang, paumanhin, masyadong agresibo ang tono ng aming apat kanina. Dahil gusto mong patayin si Yehan, syempre sinusuportahan namin ito ng apat sa amin. Sa iyong katayuan, tiyak na mamamatay si Yehan. Ha 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 ha. Tila bagaman matanda ka na, hindi pa rin matalino ang iyong mga utak. Mabuti na alam mo ang kasalukuyang mga pangyayari. Nang makita ang biglaang pagbabago sa mga ekspresyon ng mga pinuno ng apat na pangunahing sekta sa sinaunang mundo ng martial arts, si Merong Tian ay nasa magandang kalagayan. Hindi niya maiwasang tumawa ng malakas ng ilang beses, at ang depresyon na nanirahan sa kanyang puso sa nakalipas na ilang araw ay nawala rin sa pamamagitan ng ligaw na tawanan na ito. Ang pakiramdam ng pagiging mataas at pagtingin ay bumalik. Nang makita si Merong Chando na tumatawa ng malakas at mukhang napakarampant, tahimik ang matandang Ma at ang iba pa. Marahil, bago nila malaman na si Merong Chando ay nagtataglay ng kapangyarihan ng siyam na araw, kikilos sila upang turuan ang mapagmataas na taong ito ng leksyon, ngunit ngayon, ang ideyang ito ay nawala na ng walang bakas. Sa lupain ng China, sino ang maglakas loob na umakit sa mga tao mula sa banal na lupain ng Kunlun? Walang sino man. Si Merong Tian ay nagpakita pa ng kapangyarihan ng Nine Suns kahit kaunti, kaya't ang mga tao mula sa apat na pangunahing sekta ng sinaunang mundo ng martial arts ay hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, at tila nagpakumbaba pa nga. Mula sa puntong ito, makikita natin kung gaano kataas ang hawak ng Holy Land Kunlun sa mga puso ng mga nakakaalam nito. Gao, iyon ay walang alinlangan na isang Diyos na pag-iral, at ang mga mortal ay hindi naglakas loob na lumaban dito. Ang pakikialam ni Merong Chando ay nagpagawa sa apat na pangunahing sekta ng sinaunang mundo ng martial arts na pansamantalang gawin siyang pinuno sa pagharap kay Yehan. Iginiit ni Merong Chando na patayin si Yehan gamit ang kanyang sariling mga kamay, at gusto rin nilang patayin si Yehan. Ang mga tao sa grupong ito ay maaari lamang tumayo sa gilid, walang paraan. Ang pagkakakilanlan ni Merong Chando ay napaka-nakakatakot sa kanila. Siyempre, ang layunin din ni Merong Chando ay patayin si Yehan. Bagaman medyo hindi sila masaya sa bagay na ito, wala silang anumang pagtutol. Sa huli, magiging maayos ang lahat hanggat namatay si Yehan. Kinabukasan, tinanggap ng Taiyuan ang isa pang grupo ng mga tao. Si Nolan Mietian, na nasa Yanjing City, ay nakarating na. Gayunpaman, hindi nag-iisa si Nolan Mietian na pumunta sa Taiyuan City, dumating din. Napakamausisan ni Nolan Mietian kung paano haharapin ni Yehan ang sinaunang mundo ng martial arts at si Merong Chando, kaya't pumunta siya mismo sa Taiyuan. Ang 2 taong iyon ay kanyang mga kalaban. Kahit na hindi siya pumasok sa laro, kailangan niyang masaksihan kung ano ang mangyayari sa talunan sa huli. Siyempre, sinabi ng intuition ni Nolan Mietian kay Nolan Mietian na bagaman si Yehan ay nahaharap sa isang malakas na hanay sa pagkakataong ito, maaaring hindi siya ang talunan. Mahirap hulaan ang mga iniisip ni Yehan.
Gayunpaman, dumating si Nolan Mietian sa Taiyuan, at dinala ang lahat ng 8 tao sa ilalim niya at si Chu Xuanji. Maaaring ang gusto niya lang ay maging isang tagamasid. Ang puntong ito, walang nakakaalam kung ano ang mga iniisip ni Nolan Mietian, kahit na si Zhou Prajna ay hindi nagsabi ng anumang bagay, ngunit ang taong maapektuhan sa pagkakataong ito ay inaasahan na ni Yehan. Bakit pumunta si Nolan Mietian sa Taiyuan? Si Zhou Prajna, isang matalinong babae, ang gumaganap ng pinakamahalagang papel dito. Marahil walang nakakaalam tungkol sa mga aksyon ng sinaunang mundo maliban kay Merong Chando, Nolan Mietian, at Yehan noong una, ngunit matapos mag-move si Merong Tian, ang kinaroroonan ng sinaunang mundo ay hindi na lihim sa mga outsider. Anong lihim? Ngayon, ang mga tao sa hilagang mundo sa ilalim ng lupa ay halos alam na ang 4 na pangunahing sekta ng sinaunang martial arts ay magkakasamang pumasok sa North China, at ang kanilang layunin sa pagpunta sa North China ay halata. Si Yehan lang ang ganoon kagaling. Bukod dito, ang pagdating ni Nolan Mietian ay nakakuha rin ng atensyon ng lahat ng partido. Ang sinaunang mundo ng martial arts at si Murong Tian ay kailangang harapin si Yehan. Dumating si Nolan Mietian sa Taiyuan sa oras na ito. Ano ang kanyang mga iniisip? Ang lugar na ito ay nagtipon ng mga dalubhasa mula sa lahat ng larangan ng buhay, kabilang sina Merong Chando, ang 4 great sects of the ancient martial arts world, Nolan Mietian, at ang mga tao ni Yehan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Si Merong Chando at ang 4 na pangunahing sekta ng sinaunang martial arts ay nagsasama-sama ng mga puwersa upang bumuo ng isang malakas na dragon. Haharapin ba ni Yehan, isang mabangis na tigre na patuloy na pumapatay mula timog hanggang hilaga, ang malakas na dragon na ito? Bukod dito, mayroong isang Nolan Mietian na hindi alam ang layunin nito sa dilim. Ano man ang tingnan mo sa sitwasyong ito, ang kadahilanan ng panganib para kay Yehan ay 100%. Kabanata 835. Bukod dito, sa pagharap sa isang mapanganib na sitwasyon sa pagkakataong ito, ang super expert na nakatayo sa likod ni Yehan ay hindi gumalaw, at ang mga tao sa panig ni Yehan ay hindi pangkaraniwang tahimik, at hindi nagpakita si Yehan sa North China, na parang wala siyang alam tungkol sa nangyayari sa labas. Ang sitwasyong ito ay nagpahirap sa mga outsider na hulaan kung paano haharapin ni Yehan ang krisis na ito. Sa katalinuhan at paraan ng batang iyon, malamang na hindi siya uupo at maghihintay ng kamatayan. Gayunpaman, habang ang labas ng mundo ay mainit na nagtatalo, at ang mga mata ay nahuhulog kay Merong Chando, Nolan Mietian, at Yehan, nagpakita si Yehan ng hindi nagtatago ng anumang bagay, at lumabas mula sa Taiyuan City Airport ng malaki, at pagkatapos ay huminto ng isang taxi at nagmaneho patungo sa lambak kung saan matatagpuan ang lumang bahay ng pamilya Chen. Ang pagpapakita ni Yehan sa Taiyuan ng hindi nagtatago ng anumang bagay ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat ng partido sa una. Pagkatapos ng lahat, siya ang bida sa kompetisyong ito, ang taong kailangang harapin ni Merong Chando at ng 4 na pangunahing sekta ng sinaunang martial arts, siya iyon. Ngayon, lumilitaw si Yehan sa Taiyuan ng hindi nagtatago ng anumang bagay. Isang panlilin lang ba ito o iba pang mga paghahanda? At si Merong Chando at ang mga tao mula sa 4 na pangunahing sekta ng sinaunang martial arts ay malapit ng magsimulang kumilos. Anong pagpipilian ang gagawin ni Nolan Mietian kapag dumating ang oras? Ang mga katanungan ay kumikislap sa isipan ng mga manunood na nagbibigay pansin sa kompetisyong ito. Ang pagpapakita ni Yehan sa Taiyuan ay nagparamdam sa kanila ng higit pang paghihintay sa kompetisyong ito. Sa labanang ito sa pagitan ng mga dragon at tigre, sino ang panghuling nagwagi? Sa wakas ay lumitaw ang bastardo na ito. Mahusay, Beiming Longbo, ipaalam sa 4 na sekta na aatakihin nila ang lumang bahay ng pamilya Chen sa tanghali ngayon, at ay padadalo ko ang lahat sa loob sa impyerno. Ang mukha sa ilalim niya ay mabangis, at isang nakakagulat na puot ang pinakawalan mula sa kanyang katawan. Sa timog na mundo sa ilalim ng lupa, natalo siya kay Yehan, at nawala ang lahat. Ngayon, sa hilagang mundo sa ilalim ng lupa, ang paligsahan sa pagitan niya at ni Yehan ay sa wakas ay magsisimula. Sa pagkakataong ito, gusto niyang matalo si Yehan. Urging, paghihiganti at paghihiganti. Nang marinig ang mga salita ni Merong Chando, lumabas si Beiming Longbo na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa mga tuntunin ng kanyang determinasyon na patayin si Yehan, hindi siya mahina kaysa kay Merong Tian. Karamihan sa kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay itinanim ni Yehan, mga kamay.
Habang ang utos ni Merong Chando ay naihatid, lahat ng mga tao mula sa sub-altar ng Diying ay ipinadala sa lambak kung saan matatagpuan ang lumang bahay ng pamilya Chen, at ang mga master ng apat na pangunahing sekta ng sinaunang martial arts ay ipinadala rin. Nagtitipon sa hindi maabot na lambak na ito. Habang lumilitaw si Yehan sa Taiyuan, lahat ng mga tao mula kay Merong Chando ay namobilize na. Nararamdaman ng lahat ang kakilakilabot ng kombinasyon ng mga puwersang ito. Ngayon, ano ang gagawin ni Yehan upang labanan ang nakakatakot na puwersang ito? Mga pinag-isang puwersa. Gawin natin ito, napakaganda. Hindi natin dapat palampasin ang masiglang pangyayaring ito. Ngayon na ang oras para sumali tayo sa kasiyahan. Sa Taiyuan City, nang insulto siyang tumawa si Nolan Mietian at dahan-daang tumayo. Paano magiging wala siya sa eksena na ito? Nakababatang kapatid, hindi ba mas mabuti para sa mangingisda na makinabang mula sa labanan sa pagitan ng snipe at talaba? Bakit mo kailangang pumasok sa laro? Tiningnan ni Chu Xuanji si Nolan Mietian. Ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre ay ang pinakamagandang pagpipilian para kay Nolan Mietian. Panoorin lang ang isang dula, umupo sa bundok at panoorin ang mga tigre na maglaban, hindi mahalaga kung sino ang mamamatay sa panghuling kinalabasan, magiging kapaki-pakinabang lamang ito kay Nolan Mietian. Ngunit ngayon, alam ni Chu Xuanji na bagaman ang kanyang nakababatang kapatid ay tila narito upang sumali sa kasiyahan, kapag kinakailangan, tiyak na makikialam siya. Kuya, ano naman kung matapos na ito? Sa pagkakataong ito ay hindi nagpakita sina Xiao Qingshan at Jake Quangren. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ni Yehan upang iligtas ang sitwasyong ito. Kung kinakailangan, hahayaan kong mamatay siya sa aking mga kamay, sa halip na ibang mapaminsalang bastardo upang wakasan ang kanyang buhay. Malamig ang tingin ni Nolan Mietian, at gusto ni Murong Tian na patayin si Yehan, ngunit gusto rin ni Nolan Mietian, hindi lang si Yehan, gusto ring patayin ni Nolan Mietian si Merong Tian. Nang marinig ito, sinabi ni Chu Xuanji, Kuya, wala akong pagtutol kung gusto mong igalaw si Yehan, ngunit ang kabilang partido ay hindi maaaring igalaw sa ngayon, kung hindi, ang master, ang matanda at ang pamilya Nolan ay hindi makakapag-iingat sa iyo. Ang dahilan kung bakit ako nangako sa master na sumama sa iyo sa pagkakataong ito ay dahil upang pigilan ka sa pagiging magulo, huwag mo akong pahirapan. Huwag kang mag-alala, may pakiramdam ako sa aking mga kilos, maaga o huli ay mamamatay siya sa aking mga kamay. Huminga ng malalim si Nolan Mietian at naglakad palabas. Hindi niya dapat palampasin ang eksena na ito. Nakarating na si Yehan sa lumang bahay ng pamilya Chen. Tungkol kay Zhao Hengtian at iba pa, naghihintay na sila kay Yehan dito. Lahat, paumanhin sa paghihintay sa inyo. Naglakad papasok si Yehan mula sa labas na may ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ito, nang insulto siyang ngumiti si Zhao Hengtian, sa wakas ay handa na kayong pumunta. Pinapanood ni na Zhao Hengtian at iba pa ang sitwasyon sa North China, at ang mga tao sa madilim na bulwagan ay nagpapasa ng mga balita mula sa labas araw-araw. Bagaman sinabi sa kanila ni Yehan na maghintay ng may kagaanan sa lumang bahay ng pamilya Chen, wala silang ideya kung ano ang gagawin ni Yehan. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga puso. Kung hindi dahil sa kanilang tiwala kay Yehan, umatras na sana sila mula sa North China sa sitwasyong ito. Yehan, matagal ka nang nagtatago ng mga lihim, hindi ka ba dapat magtapat sa amin? Tinanong ni Leng Wufei ang paksa na gusto nilang malaman ng lahat. Sa pagkakataong ito, anong uri ng mga paghahanda ang palihim na ginawa ni Yehan? Nang marinig ito, umupo si Yehan at sinabi na may ngiti, Sir, mangyaring magtiwala, hahayaan kitang makilala ang isang kakilala mamaya. Kakilala, nagtataka si Leng Wufei. Nagpatuloy si Yehan, lahat, ngayon na narito ako sa North China, sa tingin ko si Merong Chando at ang apat na pangunahing sekta ng sinaunang mundo ng martial arts ay malapit ng umatake. Hindi nila mapipigilan ang pagpatay sa akin, ngunit bukod sa kanila, narito rin si Nolan Mietian, sa tingin ko manunood siya ng apoy mula sa kabilang panig at sasamantalahin ang pagkakataon na magpadala. Sabi ni Zhao Hengtian, ang mga taong ito ay lahat ay nagtipon sa Taiyuan, at hindi sila mapipigilan ng ating mga tao. Kapatid na Zhao, mukhang ba ako ang uri ng taong maaaring patayin? Nang insulto siyang umiling si Yehan na may magaan na ngiti, at sinabi, matapos maghanda ng matagal, sa wakas ay naakit ko ang lahat ng mga taong ito dito, bagaman ang pagpapakita ng sinaunang mundo ng martial arts ay nagparamdam sa akin na mamamatay ako. Hindi ko inaasahan ito, ngunit nagawa ko na ang isang countermeasure, sa pagkakataong ito, gusto kong ang tatlong partido na ito ay sobrang sakit na hindi sila makahinga.
Nang marinig ito, nang insulto siyang ngumiti si Zhao Hengtian at sinabi, nang marinig ang sinabi mo, medyo gumaan ang loob namin. Susunod, tingnan natin kung anong mga aksyon ang inihanda ninyo. Ang iba ay naghihintay din. Kabanata 836. Ngumiti si Yehan at sinabi, huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ko bibigwin ang lahat. Matapos magsalita, tiningnan ni Yehan ang lambak sa labas, ang mga sulok ng kanyang bibig ay tumaas, at isang pangungutya ang dahan-daang umakyat sa kanyang mukha. Sa tanghali, dumating ang mga tao mula kay Merong Chando at sa apat na pangunahing sekta ng sinaunang mundo ng martial arts. Ang makapangyarihang mga tao at kabayo ay mabilis na nagmaneho mula sa labas ng lambak, at isang nakakatakot na masamang espiritu ang sumunod sa kanila, patungo sa pamilya Chen. Ang lupain ng lumang bahay ay nakapalibot sa kanila na nagpapakitang ang hangin ay puno ng nakakapresyong kapaligiran. Mayroong higit sa 40 middle-level supervising masters, 5 mid-level superintendent, ang mga pinuno ng apat na pangunahing sekta sa sinaunang mundo ng martial arts, si Baining Longbo, at si Merong Chando, isang master na hindi mas mababa sa lakas ng pakikipaglaban sa mid-term superintendent. Kaya matapos ang isang kalkulasyon, katumbas ito ng mga master ng gitnang yugto ng 6 na dakilang gobernador, at si Jiu Kongji ay nasa unang yugto ng dakilang gobernador. Ang ganitong puwersa ay maaaring tawaging nakakatakot, hindi nabanggitin, mayroong isang Nalan Mietian, isang puwersa na hindi maaaring baliwalain sa likod ng mga eksena. Sa labas ng lumang bahay ng pamilya Chen ay isang bukas na patag na lupain, napapalibutan ng mga bundok sa magkabilang panig. Sa sandaling ito, naghihintay na si Yehan at ang iba pa dito, at nagtayo sila ng mesa na may isang palayok ng mainit na tsaa sa ibabaw nito. Nakaupo si Yehan sa harap ng mesa, may ngiti sa kanyang mga mata, tiningnan niya si Merong Chando, na nakasuot ng maluwag na damit at dumating na may malakas na hininga. Ang dating kalaban na ito ay napupuot sa kanya hanggang sa buto. Sa likod ni Yehan, matalas ang tingin ni na Zhao Hengtian at ang iba pa, at tinitingnan din nila sina Merong Chando at ang iba pa na papalapit. Ang kapangyarihan ay kumalat na nagpapakitang parang ang langit sa itaas ng kanilang mga ulo ay dahan-daang bumababa na may nakakapresyong aura. Makapal na parang bundok. Bigla, isang alo ng pagpatay ang nagtagpo sa mundong ito, ang mga pinuno ng sinaunang sekta ng martial arts, at kahit na ang pagpatay ni Baining Longbo ay namulaklak, kumakalat ng mabilis sa posesyon ni Yehan, na kinukulong siya, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ang pagpatay ay pinakawalan din mula sa katawan, at ang hindi nakikitang pagpatay ay nagbanggaan sa hangin bago kumilos ang mga tao ng dalawang partido. Hehe, narito na ang mga kagalang-galang na panauhin, bakit kayo lahat ay napakasikip, matandang kaibigan, handa na ang aking tsaa, mangyaring umupo at pag-usapan natin ito. Sa oras na ito, isang tawa ang nagmula sa bibig ni Yehan, at palagi siyang nakangiti, tinitingnan si Merong Chando. Ang malamig na mga mata ni Merong Chando sa ilalim ng maskara ay biglang lumiit sa tunog ng matandang kaibigan. Nakita ba ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan? Yehan? Kapag malapit ka ng mamatay, mayroon ka pa ring oras para uminom ng tsaa. Ngayon ay ipapadala kita sa impyerno at mag-inom kasama si Panginoon yan. Napakalamig ng boses ni Merong Chando. Nang makita niya muli si Yehan, hindi na siya makapaghintay na punitin ang kabilang partido. Nang marinig ang mga salita ni Merong Chando, maingat na ngumiti si Yehan, at sinabi, sa totoo lang, napakamausis ako tungkol sa kung ano ang hitsura ng impyerno. Mayroon bang talagang ulo ng toro at mukha ng kabayo, at ang 10 bulwagan ng impyerno? Bakit hindi ka pumunta sa impyerno upang makita kung ano ito, Merong Chando? Bigla, nang mahulog ang mga salita ni Yehan, ang pagpatay na nagtagpo sa pagitan ng langit at lupa ay biglang humina ng malaki, at ang mga mata ng mga tao sa likod ni Merong Chando ay nahulog lahat sa kanya. Una pinakabata, si Merong Chando, ang panganay na anak ng pamilya Merong. Sa sandaling ito, matapos mahulog ang mga salita ni Yehan, ang lahat ng mga mata ay nahulog kay Merong Chando. Maaaring ang henyong batang ito na sikat na ngayon sa China ay si Merong Chando, ang pinakamahusay na batang lalaki sa Timog. Maraming tao ang pamilyar sa pangalan ni Merong Chando. Nang hindi pa lumitaw si Yehan sa Timog, ang pinakamahusay na batang dalubhasa sa Timog ay si Merong Chando, habang sa Hilaga ay si Nalan Mietian. Pareho silang mas mababa ang katanyagan kaysa kay Nalan Mietian, ngunit dahil sa pagkakaroon ni Nalan Mietian, paghahambing sa dalawa, ang pangalan ni Merong Chando ay kumalat mula Hilaga hanggang Timog. Sa sandaling ito, ang mga mata ng maraming tao sa likod ni Merong Chando ay naging nagtataka.
Matapos mapuksa si Merong Chando ni Yehan noong una, mayroon pa rin siyang ganitong mga nagawa. Ang ganitong uri ng pagbabago ay simpleng hindi kapanipaniwala. Siya pala iyon. Sa oras na ito, sa lambak sa kaliwa ni Yehan, mayroong maraming figure na nakatayo, at sa pinakaharap, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Nolan Mietian. Alam din niya ang pangalan ni Merong Chando, ngunit hindi niya alam ang pangalan ni Merong Chando noong una. Ilagay ang number 1 na batang master sa timog sa kanyang mga mata, kahit na si Merong Chando ang number 1 na batang master sa timog noong panahong iyon, malayo siya sa likod ni Nolan Mietian. Gayunpaman, sa 30 taon sa Hedong at 30 taon sa Hexi, ang kasalukuyang Merong Tian ay umakyat sa kanyang ulo, at tinapakan pa nga siya. Ang ganitong uri ng pagbabago ay mas hindi katanggap-tanggap kay Nolan Mietian. Hawakan mo, ang taong kanyang hinamak noong una, ang taong hindi niya binigyang pansin, paano niya matitiis na ang taong iyon ay tumapak sa kanyang ulo ng ganito. Bagaman namatay si Merong Heto, nag-iwan siya ng isang natitirang anak sa mundong ito. Naisip ni Bing Lombo. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Merong Chando, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit kailangang patayin ni Merong Chando si Yehan gamit ang kanyang sariling mga kamay, ang puot sa pagpatay sa kanyang ama, ang puot sa pagpuksa sa pamilya, ang ganitong uri ng malalim na puot, sino ang hindi gusto na maghayganti gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa oras na ito, matigas na tumitig si Merong Chando kay Yehan, hindi itinatago ang pagpatay sa kanyang mga mata. Unti-unti, isang masamang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay tumingin siya sa langit at tumawa ng malakas. Pakawalan, may pakiramdam ng kalungkutan, at kahit na isang hindi malilimutang puot. Noong una, mula nang makilala si Yehan, paulit-ulit na tinapakan siya ng kabilang partido, na nagpapahina sa kanya, ang pinakamahusay na batang lalaki sa timog, upang unti-unting mawala ang kanyang prestihiyo at kaluwalhatian sa timog. Kalaunan, pinatay pa ng kabilang partido ang kanyang ama at pinuksa siya. Ang buong pamilya ay pinilit siyang tumakas ng may kahihiyan. Kung hindi niya nakilala si Jiyo Kungji at dinala siya sa paanan ng Kunlun Mountain, nabubuhay pa rin siya sa isang buhay na pagtakas. Maaari lamang niyang tiisin ng tahimik. Ngunit ngayon, gusto niyang ilabas ang lahat ng kanyang dinadala, at ang target ng paglalabas na ito ay si Yehan. Yehan? Hindi ko inaasahan na maalala mo ako, Merong Chando. Matapos mahulog ang pinakawalan na tawa, dahan-daang tinanggal ni Merong Tian ang itim na maskara sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang mukha na napakapamilyar kay Yehan. Ang mukha na ito ay hindi nagbago mula noon, maliban sa mayroong maraming determinasyon at isang patuloy na puot sa kanyang mukha. Nang makita ito, lahat ng mga mata ay nakatutok sa mukha ni Merong Chando. Sa sandaling ito, sa wakas ay naihayag ang pagkakakilanlan ng pinakamisteryosong batang henyo ng Huaxia. Siya si Merong Chando na nagdadala ng puot sa pagpatay sa kanyang ama at pamilya. Ang ekspresyon ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago, nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa sa isa sa mga tasa sa tapat niya, at magaan na sinabi. Siyempre naaalala ko, sa mga mas batang henerasyon sa timog, ikaw ang aking malakas na kaaway. Nang pumasok ako sa mundo sa ilalim ng lupa, may dalawa ang layunin, ang una ay upang tapakan ka, Merong Chando, at ang pangalawa ay upang tapakan si Nolan Mietian, matandang kaibigan, mangyaring umupo, kung gusto mong ayusin ang iyong mga sama ng loob, sasamahan kita hanggang sa wakas. Ngayon, walang sino man ang makakapidyo sa akin na patayin ka upang maghayganti sa aking paghihiganti. Naglakad si Merong Chando na may malamig na mukha, at umupo sa isang bangko sa tapat ni Yehan. Ngayon, sa wakas ay magkaharap silang muli, down. Hanggat mayroon kang kakayahan, maaari mong kunin ang aking buhay. Maingat na ngumiti si Yehan. Kabanata 837. Kaya kung tapakan si Nolan Mietian, bakit hindi ko kaya patayin ka? Seryosong sinabi ni Merong Tian, gayunpaman, mausisa ako, paano mo ako nakilala? Nang marinig ito, ngumisi si Lin Chi at sinabi, Hoy, Merong Chando, nakilala kita sa unang pagkakataon na nagpakita ako dahil sa iyong masamang amoy. Tama siya, sabi ni Yehan, alam kong ikaw si Merong Chando mula sa unang pagkakataon na nagpakita ka dito at tinapakan si Nolan Mietian, ngunit gusto mong itago ang iyong pagkakakilanlan, kaya wala akong magawa kundi magpanggap na ang mga tanga ay hindi nakakaalam. Malamig na sinabi ni Merong Chando, akala ko ang paggamit ng ibang pagkakakilanlan ay magpapawalang bisa sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na alam mo na ito matagal na. Tila ikaw, isang matandang kalaban, ay sapat na kalalim ang pagtatago. Dahil alam mo na ako na ito, natatakot akong nag-iingat ka na matagal, ano ang iyong whole card sa pagkakataong ito.
Bakit hindi mo ito i-unlock at hayaan mo akong makita? Hindi pa dumarating ang oras. Ngumiti si Yehan at umiling. Naglalaro ng mga laro. Nang insulto siyang tumawa si Merong Chando, tiningnan ang isa pang walang laman na tasa sa tabi niya, at sinabi, tila naghihintay ka pa rin ng ibang tao. Siyempre, ngunit narito na siya. Ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay bahagyang tumaas, at pagkatapos ay tiningnan niya ang lambak sa kaliwa, Nolan Mietian, dahil narito na tayo, bakit hindi ka bumaba at umupo, ngayon ikaw at ako, ang tatlo sa amin ni Merong Chando ay kilala bilang Three Great Talents of China, paano ka maaaring wala? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, lahat ng mga mata ay nakatutok sa lambak sa kaliwa. Kaagad, sa paningin ng lahat, isang figure ang tumalon pababa mula sa lambak at lumapag na kasinggan ng isang lunok, na may napakaseryosong mga mata tinitingnan sina Yehan at Merong Chando. Ang taong ito ay syempre si Nolan Mietian. Matapos lumitaw si Nolan Mietian, sina Chu Xuanji at ang mga tao ng Bobo ay nagpakita rin sa gilid ng bangin sa itaas ng lambak, hindi pinapansin ang lahat sa lambak. Kung sila Mietian ay gumawa ng anumang hindi kanais-nais na mga kilos, gagawin nila ito kaagad. Maganda ang palabas ng labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre, ngunit naging isang tea party ito. Talagang nabigo ako. Nang insulto siyang tumawa si Nolan Mietian, naglakad, at umupo sa kabilang panig ng mesa. May eksaktong 3 posisyon sa paligid nito, at ang dalawa pa ay walang alinlangan na inihanda para kay Merong Chando at Nolan Mietian. Huwag kang mabaygo, ang dapat mangyari ay mangyayari pa rin. Hindi ba maganda na mag-usap muna bago ito? Marahil, pagkatapos ng araw na ito, walang pagkakataon. Pinagsilbihan ni Yehan ang tasa ng tsaa sa harap ni Nolan Mietian, napakasaya madaling pakisamahan, walang palatandaan ng pag-igting sa kanyang mukha. Ang eksena na ito ay nagparamdam sa nakapalibot na mga mata na maging napakakaiba. Ang 3 taong ito ay orihinal na mga kaaway ng buhay at kamatayan, at lahat sila ay nangako na tapukan ang isa't isa, ngunit ngayon, nakaupo sila at umiinom ng tsaa at nag-uusap na parang magagandang kaibigan. Lumabas, natatakot akong mahuhulog ang mga eyeball ng lahat ng tao sa mundo. Medyo kakaibang mga mata ang tumitig sa 3 tao na nakaupo ng magkasama na umiinom ng tsaa at nag-uusap ng mapayapa sa isa't isa. Ang 3 taong ito ay mga kaaway ng buhay at kamatayan sa isa't isa. Upang maging pinakamahusay na henyo sa China, sa panahong ito, isang bida lang ang sapat, at ang natitirang mga suportang papel ay maaari lamang mabawasan sa mga foil. Tulad ng kasabihan, ang mga Buddha ay nag-aaway para sa isang patpat ng insenso, at ang mga tao ay nag-aaway para sa kanilang hininga. Para sa hininga na ito, ang 3 pinakamahusay na henyo sa China sa harap nila ay walang posibilidad na magkakasamang mabuhay. Siyempre, bagaman ang eksena na ito ay mukhang medyo kakaiba, naiintindihan ng lahat sa paligid na sa ilalim ng tila kalmadong sitwasyong ito, mayroong isang nakatusok na gilid na handa ng umalis. Tulad ng sinabi ni Yehan, dapat ang mangyayari ay mangyayari pa rin, hindi ito maiiwasan, at ang sitwasyon ngayon ay hindi maiiwasan. Ang mga mata ng 3 ay nagtagpo sa hangin, tumitig sa isa't isa, ang malamig na pagpatay ay hindi na maitago, ngunit sa sandaling ihayag ang talas, sinira ni Yehan ang nakakapresyong kapaligiran na may tawa, at sinabi, Merong Chando, ngayon ay naghihiganti ka sa akin, isang labanan ng buhay at kamatayan, bukod sa iyo at sa akin, hindi ba dapat umalis ang ibang mga tao na nanunood ng palabas? Ano ang tingin mo? Tumitig si Merong Chando kay Yehan at sinabi. Sa tingin ko mas maganda kung ikaw at ako ay magkaisa at patayin muna ang mga taong nanunood ng palabas. Maingat na ngumiti si Yehan, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpagyelo ng temperatura sa hangin, at isang nakakapanginig na lamig ay nasa hangin. Kumalat, at ang mukha ni Nolan Mietian ay natakpan ng isang patak ng hamog na nagyelo. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, nagulat din ang kanilang mga ekspresyon, at tumingin sila kay Yehan ng may pagtataka, ang taong ito ay talagang walang hiya. Gusto niyang magkaisa kay Merong Chando, at pinatay muna si Nolan Mietian na hindi alam ang kanyang layunin. Ha 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 ha. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumawa ng malakas si Murong Tian, at ang tawa ay nag-echo sa buong lambak. Pagkalipas ng ilang sandali, tiningnan niya si Yehan at sinabi, Yehan, ang iyong ang kasuklam-suklam at walang hiya, ngayon na iniisip ko ito, talagang nababagay sa aking panlasa. Kaya, sumasang-ayon ka ba? Ngumiti pa rin si Yehan at nagtanong. Yehan, hindi ka ba matalino? Bakit hindi ka mag-isip? Nang insulto siyang tumawa si Merong Chando.
Nang marinig ito, ang malamig na mga mata ni Nolan Mietian ay dumaan kay Yehan at Merong Chando, at sinabi, bakit, gusto nilang lahat na harapin ako, talagang iniisip mo ba na ako, si Nolan Mietian, ay matatakot sa iyo? Natatalo ka, pinapayuhan kitang manahimik, wala ka ng oras para magsalita ngayon. Magaan na tiningnan ni Merong Chando si Nolan Mietian, ang kanyang ekspresyon ay malamig at mapagmataas. Malamig na sinabi ni Nolan Mietian, napakaganda, kung gayon makikita ko kung ano ang magagawa ninyo ngayon. Ngumiti si Yehan at sinabi, Nolan Mietian, ang dahilan kung bakit kita hiniling na magpakita ay upang bigyan ka ng pagkakataon upang maipakita ang iyong posisyon. Sino ang gusto mong harapin? Kung narito ka upang manood ng palabas, pinapayuhan kitang umalis ngayon, kapag naglalaban ang dalawang tigre, tiyak na masasaktan ang isa, gusto mong makinabang mula sa likod ng mangingisda, sa tingin mo ba hahayaan kanyang nasa panganib? Paano kung gusto kong harapin kayong dalawa? Nang insulto siyang tumawa si Nolan Mietian. Hoy, kung gayon dapat kang mamatay ngayon, hindi kanya hahayaang umalis, at hindi rin kita hahayaang umalis. Ngumisi si Merong Chando, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Ang mga mata ni Yehan ay nagpakita rin ng malamig at matigas na pagpatay, at ang dalawang mekanismo ng hangin ay nakalock na kay Nolan Mietian. Nang makita ito, ang mga mata ni Nolan Mietian ay naging mas malamig pa. Talagang naging target siya ng 2 taong ito na orihinal na mga kaaway. Ang sitwasyong ito ay hindi niya inaasahan. Si Nolan Mietian ay mapagmataas, ngunit hindi siya ganoon ka mapagmataas na kaya niyang harapin sina Yehan at Merong Chando ng sabay-sabay. Kabanata 838. Sige, 2 laban sa 1, aalis na ako, at pagkatapos ay maaari na kayong maglaro ng dahan-dahan. Malamig na ngumiti si Nolan Mietian, tumayo at umalis, itinaas ang kanyang hininga, at ang kanyang buong katawan ay tumayo na parang isang sinag ng liwanag. Sa gilid ng bangin sa lambak, at pagkatapos ay, lumingon siya at sumulyap kay Yehan at Merong Tian sa ibaba, at umalis. Umalis din sina Chu Xuanji at ang mga tao ng Bobo, mabilis na dumating at umalis. Hehe, talagang nakakagulat na ang 2 taong ito na orihinal na mortal na mga kaaway ay nagtulungan upang pilitin palayo si Nolan Mietian, ngunit ayos lang, si Nolan Mietian ay may hindi mahuhulaan na ugali, at walang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa ibang pagkakataon. Ano man ang desisyong gawin natin, mapayapa nating maharap si Yehan. Tiningnan ng mga pinuno ng 4 na sinaunang sekta ng martial arts ang isa't isa, at ang malamig na talas ay dahan-daang pinakawalan mula sa kanilang mga mata. Dahil wala na sila ni Mietian, mapayapa nilang mapatay si Yehan ng walang anumang pag-aalangan. Ang mga manunood ay umalis na ngayon, kaya oras na para ikaw at ako ay magbayad ng utang. Malamig ang tingin ni Merong Chando at dahan-daang tumayo. Nang makita ito, ang pagpatay na aura na napatahimik ng nakapalibot na mga master ay pinakawalan muli, napakamabangis ang kanilang mga mata ay nakatitig sa isa't isa. Ininom ni Yehan ang tasa ng tsa sa mesa, tumayo rin, at sinabi, dumating ka sa akin ng may malaking kaguluhan, syempre sasamahan kita hanggang sa wakas. Dapat ganito. Ngayon, ipakita mo ang iyong mga baraha, para makita ko kung anong mga pamamaraan ang inihanda mo. Syempre hindi kita bibigwin ng sobra. Maingat nang umiti si Yehan, Merong Chando, pagtingin sa likod, sa tingin ko nasa daan na sila patungo sa lambak. Nang marinig ito, isa-isa nilang tiningnan ang daan patungo sa lambak ng bigla. Sa sandaling ito, nagpakita ang mga figure, at mabilis silang dumating na parang mga unggoy. Sa kanila, may 3 tao ang nangunguna. Ang dakilang matanda ng Gu Clan, si Nanquan Huang Wanjin, at ang matandang multo ng Ghost Market. Tungkol sa mga tao sa likod nila, sila ay syempre ang 20 taong pangkat ng matatanda ng Gu Clan, at ang 20 taong ito ay mga master din sa middle-level supervisor realm. Nang makita ito, tumawa si Merong Tian, at tumawa rin ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts. Ito ba ang paghahanda ni Yehan? Well, maaari siyang mamatay ngayon. Maraming master ang nasa Gu Clan, ngunit mas marami pang master ang nasa sinaunang mundo ng martial arts. Mayroon lamang higit sa 20 middle-level supervisor sa panig ni Yehan, at may higit sa 40 middle-level supervisor sa sinaunang mundo ng martial arts, hindi nabanggitin sinabi na may 6 na supermaster na ang lakas ay nasa midterm realm ng Great Governor. Ha. Ito pala ang mga kasuklam-suklam na tao ng Gu Clan na sumasakop sa pugad ng Magpie. Napakaganda, haharapin ko kayo ng sama-sama ngayon.
Tumawa ng malakas si Merong Tian, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naging matalas na parang talim ng kutsilyo nang walang kabuluhan katulad nito, ang mga tao mula sa Go Clan ay sumakop sa Merong Villa, ngunit hindi pa siya pumupunta upang magbayad ng utang sa mga taong ito. Nakasalalay iyon kung ikaw, Merong Tian, ay may kakayahang sirain ang aking Go Clan. Ang matanda ng Go Clan at ang iba pa ay nakatayo sa likod ni na Merong Chando at ang iba pa, isa sa likod ng isa, at sina Merong Chando at ang iba pa na palibutan sa gitna, ang nakakatakot na mga mekanismo ng Chi ay nagbanggaan ng mabilis sa kawalan. Gagawin kong pagsisihan ng iyong pamilya Go ang kanilang pagsilang. Ang mga mata ni Merong Chando ay puno ng pagpatay, at ang kanyang mga mata ay lumipat kay Yehan. Yehan, talagang binaygo mo ako ng higit at higit pa, kaya inihanda mo ang mga backhand na ito. Ngayon, tila mamamatay ka na. Talaga ba? Maingat na ngumiti si Yehan, at dahan-daang umatras. Kasabay nito, isang pangungusap na nagparamdam sa lahat na maunawaan kung bakit ay lumabas ng magaan, Tito, oras na para gumanap ka. Hindi maganda, traidor. Nang mahulog ang mga salita ni Yehan, at ang lahat sa paligid niya ay naguguluhan pa rin, si Merong Chando ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Kaagad, isang nakakagulat na pagsabog ang narinig sa paligid ng mga master ng sinaunang mundo ng martial arts. Sumasabog ito na parang pagsabog na maaaring tawaging napaka-nakakatakot. Ang apoy ay tumaas sa langit, at ang malakas na alon ng init ay kumakalat sa lahat ng dako na nilalamon ang nakapalibot na mga tao na may walang awa na saloobin. Sa ilalim ng ganitong distansya, kahit na ang isang master na ang lakas ay umabot na sa antas ng Zongrendo ay hindi ito mapipigilan, at ang mga figure ay napuwersang umatras, at pagkatapos na lumapag, naging mga sunog na itim na bangkay. Nang makita ang alon ng pagsabog na nagwawalis patungo sa kanila, si Yehan at ang iba pa ay umatras ng may takot. Umatras sila sa layo na 100 metro bago tumigil. Umatras din ang dakilang matanda ng Go Clan at ang iba pa. Ang mga mata ng mga tao sa magkabilang panig ay tumingin sa gitnang lugar kung saan ang mga apoy ay tumataas sa langit. Sa sandaling ito, sa nakapalibot na lugar, ang mga gumugulong pagsabog ay hindi pa tumitigil. Isa-isa, ang mga figure ay nagmamadaling tumakas mula rito, mukhang napaka-nahihiya. Ang ilang mga master ay nasugatan pa rin. Tungkol sa mga hindi tumakas ang mga tao ay lahat ay nasira ng pagsabog na ito. Lumipas ang kalahating minuto bago tumigil ang pagsabog. Sa lupa, ang mga nakabaong bangkay ay nag-aapoy ng apoy. Sa pagsabog na ito, halos lahat ng mga taong kabilang kay Baming Lombo ay nalibing. Ang mga sirang paa at sirang braso ay nakakagulat. Maraming biktima rin sa sinaunang mundo ng martial arts. Orihinal na may higit sa 40 middle-level supervisor, ngunit sa sandaling ito, mayroon lamang 30 tao ang natitira. Bukod dito, ang mga taong ito na nakaligtas sa pamamagitan ng pagkakataon halos lahat ng mga taong nakaligtas sa sakuna ay may mga sugat na iba-iba ang antas. Isang pagsabog ang lumunok sa buhay ng higit sa 100 tao. Siyempre, may mga miyembro rin ng Northeast Tiger sa kanila, at wala sa kanila ang natitira. Dahil ang pagsabog na ito ay sanhi ng kanila, gumamit sila ng mga bomba sa katawan, at namatay kasama ang mga taong nasa paligid nila sa isang paraan ng pagpapakamatay. Yehan, napakakasuklam-suklam at walang hiya mo. Sa lugar kung saan nakatutok ang mga tingin ni Yehan at ang iba pa, sina Merong Chando at ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts ay may napakalamig na aura, at ang mga alon ng masamang enerhiya ay pinakawalan mula sa kanila, na nagpapakitang sila ay mga demonyo mula sa impyerno. Traidor, ikaw nga. Ang mga mata ni Merong Chando ay nakatutok sa Ghost Servant na dahan-daang naglalakad patungo kay Yehan sa sandaling ito. Ang pagpatay sa kanyang mga mata ay tila punitin ang Ghost Servant. Hinala niya ang Ghost Servant noon, ngunit ang Ghost Servant ay nagpanggap napakaganda, at ang biglaang pagdating ng sinaunang mundo ng martial arts, kaya't wala siyang oras upang suriin kung sino ang traidor. Ghost Servant, ikaw na dugong taksil na kontrabida, kaya mo pang patayin ang iyong sariling mga tao, papatayin kita ng buhay. Ang baga ni Baming Lombo ay saysubog sa sandaling ito, pagkatapos ng ilang laban, ang tanging kapangyarihan na natitira sa kanyang kamay ay ang mga taong dumating dito ngayon, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay nalibing sa pagsabog na iyon, at walang nakaligtas. Baming Lombo, hindi sila walang awa, at hindi sila makakatiis. Karapat-dapat silang mamatay kasama ang napakaraming master na katulad mo. Tahimik na sabi ng Ghost Servant. Upang tulungan si Yehan, hindi siya nag-atubiling magtaksil kay Shulong Siyang.
Kinutya siya ng libu-libong tao, at pinagalitan siyang isang puting mata na lobo, at hindi siya nag-atubiling hayaang mamatay ang kanyang pinakamatapat na mga tauhan isa-isa sa pagbanggaan kay Yehan. Ngayon, hinayaan pa niyang magpakamatay ang kanyang mga tao upang labanan ang sinaunang martial arts kahit na ang mga tao ni Bame Ing Longbo ay namatay ng magkasama. Lahat ng ito ay dahil kay Yehan, dahil si Yehan ang lalaking pinakamamahal niya ngunit hindi niya magawang kilalanin ang lalaking gusto ng kanyang nakababatang kapatid, kaya kailangan niyang tulungan, kahit na dalhin niya ang kahihiyan at iwanan ang kanyang sarili na walang anumang bagay, gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Walang pag-aalinlangan dahil ang babaeng iyon lamang ang kanyang kamag-anak sa mundong ito. Kabanata 839. Nang makita ang ghost servant na nakatayo sa tabi ni Yehan, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay nagkatinginan ng may pagtataka. Ang taong ito pala ay isang panlilinlang na ginawa ni Yehanan. Kung hindi pa naihayag ang ghost servant ngayon, hindi sila pupunta rito. Pag-iisip tungkol sa puntong ito, natatakot akong walang sino man sa mundo ang mag-iisip na ang ghost servant ay lalaki ni Yehan. Ang ghost servant ay sariling kapatid ni Ho Feng, at siya rin ang pinakamahusay na henyo ng Security Bureau maraming taon na ang nakalilipas. Hinabol siya dahil hindi sinasadyang pumatay siya ng isang miyembro ng Ancient Martial Arts Association, at naglabas din ang Security Bureau ng isang utos sa pangangaso para sa kanya. Salamat sa panloob na tugon ni Ho Feng, nakaligtas ang ghost servant mula sa kamatayan, ngunit hindi siya lumayo, handang sirain ang kanyang hitsura, at sa pagkakataon sa Northeast, naging isa siya sa 3 dakilang general ni Shu Longxiang. Ang sampay na bastardo na ito, siya ay kay Yehan. Ang mga pinuno ng 4 na pangunahing sekta sa sinaunang mundo ng martial arts ay may nakakatakot na itsura sa kanilang mga mukha. Maraming master ng kanilang 4 na pangunahing sekta ang namatay sa pagsabog na ito, huwag mo nang tingnan ang 4 na pangunahing sekta sa pagkakataong ito dumating sila dito na may higit sa 40 master ng Zanrendo, ngunit hindi gaanong mga master ng Zanrendo sa bawat isa sa kanilang mga sekta. Kung gusto mong sanayin ang isang master ng Zanrendo, hindi ito magagawa sa loob ng 1 o 2 taon, dumating. Sige, napakaganda. Ang mukha ni Merong Chando ay kasing lamig ng isang piraso ng yelo. Tiningnan niya ang ghost servant at sinabi, tulad ng inaasahan ng isang taksil at tusaw na puting mata na lobo, tila inutusan ka ni Yehan na magtaksil kay Shu Longxiang, tama ba? Nang marinig ito, nang insulto siyang tumawa ang ghost servant at sinabi, tama ka. Siya ang nag-utos sa iyong pagtataksil kay Shu Longxiang, at siya rin ang nag-utos sa iyong pagkakaisa. Siya ang nag-utos sa iyong pag-atake sa Taiyuan habang umalis siya sa timog. Hayaan kang ang alyansa sa sinaunang mundo ng martial arts ay inutusan din niya, at lahat ng ginagawa ko ay inutusan niya, Merong Chando, mayroon ka pa bang anumang pagdududa sa iyong isipan ngayon? Napakakalalim ng pagtatago, natatakot akong hindi napansin ng mga tao sa mundo ang mga pahiwatig. Yehan, talagang naghirap ka upang harapin ako. Pag-iisip na ang lahat ng kanyang ginawa ay nasa ilalim ng kontrol ni Yehan, bawat hakbang na kanyang ginawa sinunod nila ang mga kagustuhan ni Yehan, at ang pagpatay sa puso ni Merong Tian ay bumulwak na parang isang umaapaw na ilog. Nang marinig ito, nang insulto siyang tumawa ang ghost servant, at sinabi, Merong Chando, masamang kapalaran mo lang, ngunit hindi ka pumili ng sino man, ngunit pinili mo si Bame Ing Longbo. Ako ang ginamit niya upang harapin si Bame Ing. Ang trump card ng Longbo, dahil pinagkadalubhasaan mo na si Bame Ing Longbo, maaari ko lang itong gamitin laban sa iyo. Kaya pala, nagpatuloy si Merong Chando na may madilim na ekspresyon, tila naglaro ka ng magandang laro kasama niya upang lokohin ang mundo at panatilihing walang kamalayan ang lahat, ngunit gusto kong malaman kung anong mga benepisyo ang ibinigay niya sa iyo, maaari ka talagang magtaksil kay Shu Longxiang at mahulog sa kanyang panig. Merong Chando, mali ang hula mo tungkol dito, hindi ako nagpagawa sa kanya ng anumang pabor. Sumagot si Yehan sa mga salita ni Merong Chando, maingat siyang ngumiti, at sinabi, dahil, siya at ako ay magiging pamilya sa hinaharap. Kung hindi niya ako tutulungan, dapat pa ba siyang tumulong sa iyo? Pamilya. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat ang mga mukha ng lahat. Kung ang relasyon sa pagitan ng ghost servant at Yehan ay talagang ganito, hindi ba nangangahulugan na ang ghost servant ay lihim nang nagsimulang tulungan si Yehan bago pa siya pumunta sa Hilaga upang tulungan siyang salakayin ang lungsod sa lahat ng paraan? Pag-iisip tungkol dito, isa-isa ang mga mata ay nahulog kay Yehan, ang takot at pagpatay sa mga matang iyon ay napakalakas. Nagsimula ng mag-layout si Yehan bago pa siya pumunta sa Hilaga, at itinanim ang kanyang madilim na kamay, ang ganitong uri ng lungsod at pukana ay talagang sobra. Nakakatakot.
Dahil walang nakakaalam, mayroon pa ring mga backhand si Yehan na hindi pa naihayag. Ang mga ghost servant na naihayag sa pagkakataong ito ay nagulat sa mundo. May isip na simula nang pumasok si Yehan sa Hilagang Kanluran mula sa Central China, lihim nang nagsimula ang mga ghost servant tulong siya, hayaan siyang manalo sa Northwest at puksain din ang mga master ng ilang iba pang pangunahing puwersa na tumulong sa Northwest, at sa wakas ay puksain si Shulong Siyang nang walang kahirap-hirap. Ang isang panlilinlang ng ghost servant ay masasabing nagpadali sa paglalakbay ni Yehan sa hilaga ng isang katlo. Kung si Yehan ay nagtago ng mas malalim na mga chess piece sa dilim at hindi sila naihayag, ang mga kahihinatnan ay magiging napaka-nakakatakot. Patayin, ngayon, dapat silang sirain. Ang ekspresyon ni Merong Chando ay kasing lamig ng yelo, ang kanyang mga mata ay nakalock kay Yehan, at lumabas siya, sinusundan ng mga pinuno ng apat na pangunahing sekta sa sinaunang mundo ng martial arts. Si Yehan ay hindi mamamatay ngayon, bilang kanyang kaaway, siya ay matutulog at kakain sa hinaharap hindi mapakali. Nang makita ito, iwinagayway ni Yehan ang kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, ang mga master sa likuran niya ay naglakad-lakad din. Ang matanda ng Gu Clan, si Nanquan Huang Wanjin, at si Lao Gui ay gumalaw din sa oras na ito, bawat isa ay pumipili ng kanilang sariling mga kalaban. Old Ghost vs Wing Chun Lulao. Zhao Hengtian vs Bame Ing Longbo. Lolo Chen vs Baji Gaiang. Dakilang matanda ng Gu Clan vs matanda Xing Yima. Nanquan Huang Wanjin vs G. Wu Yuzuo, Shaben, Lin Chi vs Gio Kungji. Maliban sa apat na Heavenly Dragon Generals at ang 50 Silver Dragon Generals bilang puwersa ng depensa, ang mga Ghost Servant, Leng Wufei, mga kapatid na Chen at iba pa ay gumawa ng mga hakbang. Siyempre, ang kanilang mga kalaban ay ang mga middle-ranking master ng apat na sekta. At ang kalaban ni Yehan ay siyempre si Merong Chando. Gulong. Sa sandaling sumabog ang digmaan, ang nakakatakot na pagbanggaan ay hindi gaanong nakakagulat kaysa sa pagsabog kanina. Ang nakapalibot na hangin ay nag-vibrate at nanginginig na parang isang bato ang itinapon sa kalmadong tubig, at ang hangin ay bumuo ang mga bilog ng ripple ay kumalat sa paligid, na hinaypa ng itim na buhok ni Yehan at Merong Chando na hindi gumagalaw sa larangan. Nagkatinginan silang dalawa, ang kanilang madilim na mga mata ay parang matutulis na espada na maaaring tumago sa katawan ng isa't isa. Alam mo ba, upang maghintay para sa araw na ito, ginugugol ko ang bawat araw na parang mga taon. Pinahihit ni Merong Tian ang kanyang leeg, at isang masamang amoy ang kumakalat mula sa kanyang katawan ng mabilis. Ang kapangyarihan ay sumabog, at ito ay kasing init ng apoy. Sabi ni Yehan, kung gayon huwag ka nang maghintay, mag-ingat ka kung sakaling magkasakit ka. Nagkataon din na makikita ko kung ang kapangyarihan ng 9 na araw sa banal na lupain ng Kunlun ay kasing nakakatakot ng sa alamat. Kabanata 840. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay magdadala sa iyo ng kawalan ng pag-asa. Ang walang pakialam na boses ni Merong Chando ay nahulog, at bigla, ang tunog ng kanyang kamao na tumutusok sa hangin ay nag-echo sa kawalan na parang isang bug zone ng hangin. Ang bilis na parang multo ay nagpahirap na makita ang kanyang gumagalaw na landas. Diretso sa harap ni Yehan, mayroong isang nakakabinging paghampas, ang suntok na ito ay pupunitin ang katawan ni Yehan. Ang katawan ni Yehan ay sumabog din ng isang malakas at walang kapantay na puwersa sa oras na ito, at hinawakan niya ang kamao ni Merong Chando sa pinakanakakagulat at pinakabaliw na paraan. Isang kakilakilabot na tunog ang nag-echo sa pagitan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng Suzaku Holy Fire ay nagbanggaan sa kapangyarihan ng Nine Suns, at ang mapanirang aura na kumalat mula sa nagkakasalubong na puwersa ay nagdulot ng pag-crack ng matigas na lupa sa ilalim ng mga paa ni Yehan at Merong Tian. Ang isang serye ng mga linya ay binuksan, ngunit pagkatapos ng isang pagbanggaan, ang mga katawan ng dalawa ay kasing tatag ng Mount Tai, at hindi sila nag-alog. Ang matutulis na mga tingin ay nagtagpo sa hangin, at sa susunod na sandali, naglabas si Merong Tian ng isang ligaw na dagindong, ang kanyang mga mata ay parang mga kutsilyo, ang lahat ng kapangyarihan ng 9 na araw sa kanyang katawan ay pinakawalan, ang kanyang aura ay kasing dakila ng karagatan, at ang kanyang nakakatakot na mga kamao ay parang kidlat, malakas na tumama sa ulo ni Yehan. Nang makita ito, isang kakaibang tingin ang kumislap sa mga mata ni Yehan, at siya ay lumipad pabalik, umiiwas sa paghampas ni Merong Chando na parang isang matalinong kuneho. Ang pagbaril ni Merong Chando ay nasa hangin, ang epekto ng pagkabigla na dala ng puwersa ng kritikal na pag-atake sa hangin ay parang kidlat na bumabagsak mula sa langit, ang tunog ng pagsabog ng tunog ay maaaring sapat na upang gulatin ang isang maliit na Rendo Realm hanggang sa kamatayan Master.
Yehan? Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng oras para umiwas, kunin mo ang iyong buhay. Nang makita na umatras si Yehan, ang mapagmataas na mukha ni Merong Chando ay puno ng mabaliw na intensyon sa pakikipaglaban, at nagpatuloy siya ng walang tigil. Ang binata, ngayon na sa wakas ay mayroon siyang oras upang umiwas sa kanya, ito ay nagpalakas ng panloob na espiritu sa pakikipaglaban ni Merong Chando. Merong Chando, masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Kakayahan mo na tapakan si Nolan Mietian, ngunit hindi iyon nangangahulugang nasa kanila rin ako. Malamig ang tingin ni Yehan, at ang aura sa kanyang katawan ay bumulwak mula sa kanyang dantian lumalabas na kanina lang ay ginamit niya ang Vermilion Bird Holy Fire upang harapin si Merong Chando, ngunit ngayon ay ginagamit niya ang Vermilion Bird Holy Fire at Spiritual Energy ng magkasama, kahit na ang 9 Sun Power ni Merong Chando ay napakamakapangyarihan, maaaring mahirap para sa kanya na harangan ang kanyang susunod na pag-atake. Ang dalawang puwersa ay mabilis na nagtipon sa mga kamay ni Yehan, nagsama sa isa. Ang karahasan ng puwersang ito ay mas nakakatakot kaysa sa pagsabog ng bulkan. 9 Suns Holy Dragon Feast. Sa isang malakas na sigaw, ang figure ni Merong Chando ay bumaba mula sa langit, at ang kanyang nakakatakot na mga kamao ay hamarang patungo kay Yehan. Sa likod niya, mayroong isang gintong dragon na lumulutang sa langit, na nakatingin kay Yehan, isang mahinang panggigipit ang nakapalibot sa mundo. Ulong. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, tiningnan niya si Merong Chando na bumabagsak mula sa langit, at ang mahinang anino ng dragon na nakatingin sa kanya mula sa kawalan sa likod niya, na may mapagmataas na tingin sa kanyang mukha, ang buong tao ay sumugod, nagdadala ng isang nakakagulat na pag-atake at mabilis na nagbanggaan 9 Sun Sacred Dragon Fist ni Merong Chando. Boom! Ang pagbanggaan ng nakakatakot na puwersang ito ay nagparamdam sa mundo na parang nanginginig sa sandaling ito. Ang intersection ng dalawang puwersa ay makikita ng bahagya, at may mga bakas ng hangin na napunit, at ang nakapalibot na hangin ay biglang tumaas, nagwawali sa paligid ng mabilis lahat ng. Sa oras na ito, ang mga katawan ni Yehan at Merong Chando ay umatras ng sabay-sabay, na parang isang tren na hindi makakapigil. Ang mga talampakan ng kanilang mga paa ay nagdrag ng nakakatakot na mga marka sa lupa, at umatras sila sa layo na higit sa 10 metro. Sa sandaling ito lamang nang ang katawan ay naging tahimik, at pagkatapos, bawat isa ay tumitig sa isa't isa ng walang pakialam, na may nagngangalit na pagpatay. Sa sandaling ito, maging si Yehan o si Merong Chando, pareho silang nakaramdam ng lakas ng isa't isa. Tulad ng inaasahan ng aking matandang kalaban, talagang mas malakas ka kaysa kay Nolan Mietian. Ang mga mata ni Merong Chando ay puno ng pag-aalab, at isang marangal na mukha ang dahan-daang umakyat sa kanyang mapagmataas na mukha. Pagkatapos bumaba mula sa bundok, naniniwala siya na walang sino man sa mga mas batang henerasyon sa China ang magiging kanyang kalaban. Matapos talunin si Nolan Mietian, mas nakumbinsi si Merong Tian dito, ngunit ngayon, ang lakas ni Yehan ay lumampas sa kanya, aksidente. Ang dahilan kung bakit napakamapagmataas ni Merong Chando nang bumaba siya mula sa banal na lupain ng Kunlun upang matuto ng sining ay dahil sa kanyang walang kapantay na lakas, ang hindi pa naganap na kapangyarihan, na nagpaparamdam kay Merong Chando na napakamapagmataas na naisip niya na sa mga batang henyo sa mundo, walang sino man sa mundo. Ang mga tao ay magiging kanyang mga kalaban, at walang sino man ang makakapigil sa kanya na maabot ang tuktok. Sa puntong ito, mula nang tapakan niya si Nolan Mietian, mas nakumbinsi si Merong Tian. Bagaman hindi pa formal na nakipaglaban si Yehan sa kanya, kahit na si Nolan Mietian ay hindi niya kalaban, paano kaya si Yehan? Gayunpaman, ngayon, ang lakas ni Yehan ay nagulat kay Merong Tian. Kung ihahambing kay Nolan Mietian, mas malakas si Yehan, hindi bababa sa magagawa niyang maramdaman ang presyon. Merong Chando, ang kapangyarihan ng 9 na araw sa banal na lupain ng Kunlun ay wala na. Sa tingin mo ba magiging hindi matatalo ka gamit ang kapangyarihang ito? Tumawa si Yehan at sinabi, maraming bagay sa mundong ito na hindi mo alam. Ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng mundo ang kapangyarihan ng 9 na araw ay dahil ang may-ari nito ay masyadong makapangyarihan. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo na ang kapangyarihan ng 9 na araw na nagpapaasa at nagtitiwala sa iyo ay mahina rin sa harap ko. Panipi. Mapagmataas na tao, hindi pa tapos ang lahat, masyadong maaga para sabihin mo kung sino ang mahina, tanggapin mo. Kahit na narinig ni Merong Tian ang mga salita ni Yehan, nagdagindong siya ng malakas, ang kanyang katawan ay tumaas mula sa lupa, at tumama na parang kidlat, ang maputlang gintong kapangyarihan ng 9 na araw ay kumalat ng mabilis,
At ang multo ng gintong dragon ay lumitaw muli sa likod niya, tumitig siya kay Yehan ng walang pakialam, at ang kanyang mga mata ay parang isang Diyos na nakatingin sa isang langgam. Para sa akin, ang panghuling resulta ay, masasaksihan mo ang isa pang pagkabigo. Malamig na ngumiti si Yehan, at ang aura sa kanyang katawan ay muling pinagsama sa kapangyarihan ng Suzaku Holy Fire, ngunit ang pinagkaiba mula noon ay sa pagkakataong ito ay ginamit din ni Yehan ang siyam na tiklop na lakas, nagdagdag ng isang lakas sa kanyang katawan, na nagpalakas ng lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ng isa sa wala maging. Alam mo, kanina lang ay ginamit lang ni Yehan ang kanyang spiritual energy at ang kapangyarihan ng Suzaku Holy Fire, na sapat na upang tumugma kay Merong Chando, ngunit ngayon, sa antas ng lakas na ito na nadagdagan ng 10%, kaya bang manatiling hindi natatalo si Merong Tian status quo. Sa pagitan ng langit at lupa, dalawang figure ang sumabog patungo sa isa't isa ng kasing bilis ng kidlat, at ang dalawa ay nagdrag ng mga after-image sa kawalan, na mukhang mga halimaw. Ang nakakatakot na pakiramdam ng kapangyarihan ay kumalat sa hangin, na nagpapakitang ang buong mundo ay napaka-nakakapresyong.